I think it would last more or less an hour, isang oras po. Pero ito po, makukumpleto yung picture. Papakilala ko po yung mga players, yung mga key members ng Duterte Drug Syndicate, Mr. Chairman, at yung kanilang mga linkages. So I think para mas maintindihan po ng mga members ng Quadcom at ng ating sambayanan. Sige po, ganito na lang po ang ating kakalse. You will be showing names, no? Yes. And what we will probably do is maybe if a member wishes to ask question on a certain personality, we can stop for a while so that questions will be asked. And then once questions are finished, then we can proceed with the para hindi ho tayo para klaro rin ho, kasi if you make a long presentation, baka ma-miss out yung ibang details that the members would like to ask. I submit, Mr. Chairman. Okay, thank you, Senator. So, Comsec, can you please assist Senator Trillanes? Yes. Please. Mr. Chairman, ang purpose itong presentation na to is to shatter the false narrative ni Mr. Duterte na kaya siya nag-war on drugs dahil seryoso siyang galit sa illegal na droga. But based on what I will be presenting, papakita rito na kaya siya nag-war on drugs para ma-eliminate ang competition and at the same time matakot ang iba't ibang investigative agencies para maproteksyonan niya ang kanyang sariling drug cartel. Mr. Chairman. So ito po, no? This is the Duterte Drug Syndicate. Ito pong first video, kinuha ko po dito po sa interview ni Ginoong Las Cañas, doon po kay Christian Esguerra. Ano po ito? Mga 11 minutes po ito, pero diniscuss niya kung in-establish niya yung credentials niya para makikita natin kung bakit niya nalalaman yung nalalaman po niya. So, paano po ba kayo na-involve sa DDS dito sa tinatawag na Davao Death Squad? How much time did you spend there? Ganito po ang istorya ng personal ko na buhay. Noong 1980, nag-apply ko ng police sa Davao City Police Department, Manglalaw. And then, 1980, April 16, na-appoint ako as a patrolman sa Davao Metropolitan Police District or Metro Discom. Then by 1988, by 1988, nung na-appoint ito si Mayor. Hello, Christian? Sir, I'm listening. Okay. Noong 1988, nang ma-appoint si Duterte as Vice Mayor, and then naghanap siya ng mga bodyguard. So isa ako sa na-recommend ni Denver Police Captain Ernesto Magasay na isa sa kanyang mga bodyguard driver. Hanggang sa na-elect siya as Mayor, hindi ko nagkamali, 1988, hindi nag-umpisa ang Davao Death Squad nung pinatawag kami ni Mayor Duterte. Siya pang leader noon ng Mayor's Wing. And then it was a change later into the Heinous Crime Task Force. Mga 8 kami na personnel ng Heinous Crime Task Force ang inutusan personal ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na mag-conduct kami ng extrajudicial killings sa mga suspected shabu users and pushers using this type of riding in tandem. And then siya mismo nagbigay sa amin ng mga motor, nagbigay sa amin ng mga 4 wheels ng mga sasakyan, armas, and then allowance. Dito talagang napasubo ang buong buhay ko. Pumatay kami ng maraming tao at tumanggap kami ng maraming pera galing mismo personal kay Mayor Rudy Duterte. Then sometimes, sa kanyang
sa kanyang bodyguard driver na si SPO Paul Sandy Binaventura, and ito si Christopher Bongo, na sa akin lang, Christian, sabihin ko sa inyo, nung ako ang nag-lead sa team ng Heinous Crime Investigation, Double Death Squad. Yan si Bongo, ito napili ko lang yan, Maruya. Maruya? Maruya. Yung pinili ito sa akin. Opo, so dito, Maruya. Yeah. So dito is talagang na link lang kami ng Duterte na ang kanyang drug war campaign sa Davao City ay totohanan ito. Pero dapat malaman ito ng taong bayan at ang publiko. Nung mag-start na yung kidnap o ransom program ng war on drugs ni Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City, nawala na ang bilib ko dito. Dahil ang mga kilip, nawala na po yun? Di-allow kami, nawala ang bilib ko sa kanya, dahil di-allow niya kami na yung mga suspected shabu users and pushers sa Davao City ay dapat kidnapin ng grupo namin para lang mag-multiply yung funds namin for operation ng Davao Death Squad. Dito, Christian, pangalanan ko kung sino itong pina-attack ni Mayor Duterte sa Davao City hanggang ngayon, missing pa rin at naghintay ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Despite na nakabayan sila of millions of pesos sa alleged kidnapper na yun lang pala ang mga pulis ni Mayor Rodrigo Duterte. Isa ako dito sa nag-kidnap kay Alan Yap. Nasaan na po ang Alan Yap? Nasa loob pa rin po. Sorry, nasaan po? So, missing siya, patay na ha? And then ang pamilya nagbigay ng 5 million sa mga suspected kidnappers na hindi alam ni Mrs. Yap, nanay ni Alan Yap, na kami lang pala ang nag-kidnap sa kanyang anak. In fact, ang 45 caliber ni Alan Yap nasa posisyon ngayon ni SPO4 Benvenido Laod. Another naman na pinakitap ni Mayor Duterte si Danny Ong. Si Danny Ong ay anak na may-ari ng 3-in-1 Trading Corporation sa Barangay Obrero sa Davao City. Nasuspikan si Danny Ong na involved na pag-procure ng mga chemicals or high-grade shabu. Pero hindi po ito pinaimbestigahan ni Mayor. In fact, pinakidnap si Danny Ong at nagbigay ng another 5 million sa pagkaalam po dahil ang kumuha sa pera ang grupo ni SPO Paul Desiderio Claribel at ako. Nilagay ang pera sa Davao Memorial Park and San Pedro Memorial Park. Di separate ito para mahirapan kami mahuli. Another pinakidnap ni Mayor Duterte. Si Philip Lam. Okay, go ahead. Sige. Si Philip Lam. Nakariban ito sa negosyo ni Michael Yang. Si Philip Lam, meron siyang mercantile clothing store sa Yang Marine Street sa Davao City, malapit sa DCLA ni Michael Yang. Pinakidnap din ito ni Mayor Rodrigo Duterte. Ang hiningi ng mga kidnapper is report ko is 20 million pero na-reduce ito to 10 million. Ang grupo na kidnap, ang grupo ni SPO Paul Benvenido Laod, ako, SPO Paul Desiderio Claribel, and Police Inspector Paul Hincio Pablo. Iyan na po. Wala na kong ilagay iba. Yan po ba lahat nandun sa affidavit nyo? Sa handwritten at saka dun sa computer written? Sa handwritten po. Sa handwritten. Okay, ganito. So basically, kung may mga binabanggit kayong mga pinakidnap di umano, so dito corroborated, no? Tama po ba? Kung meron kayong sinasabing dinukot kayo, edi dapat nawawala yan. Meron police record po ba lahat yan? Lahat ito naka-report po sa mga police station at sa Davao City Police Office. Ang pagkidnap kay Alan Yap, ang pagkidnap kay Danny Ong at kay Philip Lam.
Okay. Kayo mismo, ano yung personal reason nyo? May pinahapyawan na kayo kanina, no? Pero paki-explain nga po, bakit bigla kayong tumalikod after spending so much time dito sa DDS? Dahil nung nadiskubrihan ni then Police Captain Asierto, yung Davao Shabu Laboratory sa Dumoy Toril, Davao City, ay lalong grabe ang pangamba ko sa suspicion ko na ito si Mayor Duterte ay hindi ito totoo na nagkampanya laban sa illegal na droga sa Davao City. Kung hindi, ito ang pinaka-lord of the drug lord sa Davao City. Bakit? Bakit ang mga mabigat na mga drug lord sa Davao City, katulad ni Michael Yam, ni Charlie Tan, si Sammy Oy, protektado niya ito lahat. Tapos, ang mga hindi allies niya, katulad ni Philip Lam, pinakidnap niya si Joey ko, Alice Joey ko, pinakidnap niya. Missing hanggang ngayon. Yung mga suspected na mga USLs enforcer sa Davao City, pangalanan ko na. Si Daniel, si Aranya, missing hanggang ngayon. Despite sa mga millions of pesos na nabayad sa mga kidnapper, which is the DDS. Okay. Of course, dito sa mga ganito kabigat na mga allegation, we have to ask further now. So I hope you don't mind. So, in basic question, lahat po, how did you know all these things? Lahat po ba ito personal knowledge ninyo? And why should the public believe you? Well, based sa personal knowledge po, dahil on 2021, nung bumalik ito si Mayor Duterte as Mayor ng Davao City, kasama-kasama niya palagi ito si Michael Yang, Sammy Oy, at si Charlie Tan. In fact, sila ang pinakamabigat na mga campaign contributor ni Mayor Duterte at that time for 2001. And then, inutusan ako personal kasama si SPO for Sunny Boniventura na bantayan namin ang katauhan ni Sammy Oy at ni Michael Yang dahil itong mga ito daw ay investor sa Davao City from China. Lalo pa yung si Michael Yang. Tapos nagtayo ng isang cannabis factory sa Dumoy Toril, Davao City, which was later discovered as Shabu Laboratory. Paano po ba kayo na-involved sa DDS dito sa tinatawag na Davao Death Squad? How much time did you spend there? Ganito bang istorya ng personal ko na... Is there any chance, sir, na pwede nyo ma-divulge? So, dun sa first video, Mr. Chairman, nakita doon yung origins ni Arturo Las Cañas, na he was there from the start, from the formation of the Davao Death Squad, that enabled him to gain the trust and confidence of Duterte, na pinagtitiwalaan siya dun sa mga special operations. Then, dito sa next video, tungkol naman po dun sa role ni Bongo dun sa buong operation sila sa Davao Death Squad. Before we continue, Secretary, sandali lang, as technical. I'd just like to ask you, Senator Trillanes, yung bang bine-present mo ay, yan ba yung basis ng iyong kaso na final against former president? Hindi po, no? Ito po yung true narrative kung ano talaga yung pakay nung war on drugs. So it was a ruse, diversion siya para hindi siya mapagkamalan ng taong bayan na meron siyang sariling drug cartel. At liliwanag yan, Mr. Chairman, dun sa mga susunod na video.
Sige, with your okay, sige, intelligence. thank you. Sige, Secretariat, can you assist? Involvement or possible involvement po ni Senator Bongo bilang aid po at talagang kanang kamay po ni President Duterte from the Davao Death Squad killings to the drug wars, sir? Well, si Bongo po ang nag-provide sa amin ng mga personal information data ng Land Transportation Office sa mga target personalities na pinapapatay ni Mayor Rodrigo Duterte at binababa ito kay SP Sani at kay Bongo. Para porsyon na ang mga death squad katulad ng grupo namin sa Heinous Crime Investigation Section ng Death Squad na makuha talaga namin ang target is kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. De Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito kompleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ang sasakyan. So, matagal namin ito po ginagawa nung start ng Davao Death Squad, kaya maraming casualty. Isa nito pangalan po na binigay sa akin ni Bongo latest lang, yung pagpatay kay Christopher Yu. At meron pa isa na anak siya ng isang engineer na may-ari ng security agency sa Davao City na si Bongo rin na nagpapatay, nagbigay siya ng personal information data sa target na tao na ito at napatay ito ng Davao Death Squad. Yan ang papel ni Bongo at dapat malaman ito ng taong bayan. So masasabi po natin na ginagamit po ni Bongo influence sa Davao, and then may basbas po ni Mayor, obvious po na meron pong basbas ni Mayor Duterte yun. So in other words po, ginagamit nila yung position nila to get those information from LTO and then gamitin for Yes, in fact, yung si E.D. De Guzman, ginawa na ngayong regional director ng Central Luzon. Ordinary lang yan na employee ng Land Transportation Office. Kaya I have the very confidential access sa mga confidential records ng mga tao kung sino yung kumukuha ng mga lisensya at nalagay sila sa death list ni Mayor Rodrigo Duterte. Kadalasan po sa kanila patay. Isa yun, si Mr. Oximar. Latest yun na binigay ni Bongo sa team ko. At napatay na baril ni Medina si Mr. Oximar dahil nasundan namin ang kanyang sasakyan at alam namin kung saan siya. Dito, Mr. Chairman, nakita yung modus nila kung paano. And in fact, he named names, no? At mabe-verify ito is there any chance, sir, na a lowly employee noon sa Davao. Nung naging presidente si Duterte, ginawang regional director sa LTO ng Central Luzon. Similar dun sa mga modus yan, kina Garma, pagka meron kang pine-perform ng mga tasks, pinopromote regardless of their level of competence. Sige, Mr. Chair. Hindi nyo ma-divulge sa amin kung gaano. Next video. Yeah. Kamakailan po, Mr. Las Cañas, ay nagkaroon po kayo ng interview kay Ginoong Antonio Montalban ng Vera Files, kung saan po nabanggit mo na si former President Duterte ay Lord of all drug lords. Paano mo nasabi ito? Dragon. Yeah, kasi ang lahat po ng mga drug lords sa Davao City at personal ko pong kakilala, at ito po ay mga allies po ni Rodrigo Duterte. Kung hindi po kayo allies ni Rodrigo Duterte, hindi kayo pwedeng magtira sa Davao City dahil talagang ipapatay niya kayo. So, hanggang ngayon, buhay pa po si Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Hoy, and Puro Duterte.
Paano? Po ang masasabi ko, yung ibang karibal ng drug lords, katulad ni Mayor Lago Perhino, ay pinapapatay na niya. Sundan na niya lahat. Kaya siya ang pinaka-lords of all the drug lords ng hindi lang sa ating Philippines, maybe the entire Philippines. Gamit po yung mga networks nyo na nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon. Tingin niyo ba tuloy pa rin ang operasyon nitong mga nabanggit ng pangalan, mga personalidad, hinggil sa illegal drugs? Yes po, sa Davao City po at Davao Region. Sino pa pong nibod? Ang tingin nyo, bukod sa nabanggit ng pangalan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan, meron pa po bang iba? Siyempre po, sa mga hangay ng kapulisan, lalo pa si Chris Kelly, Wilkins Villanueva, na nagbibigay sa kanya ng mga pangalan, bugos na mga pangalan, target personalities ko na, sa kanyang bugos na war on drugs, sa kanyang deadless, at isa pa, siyempre, si Police Colonel, ngayon na 5-star Senator Wilman Pato de la Ruz, na involved yan siya. So just to reiterate habang siniset up, Mr. Chairman, tinanong si Mr. Las Cañas kung sino yung mga drug lords na kakilala niya, nakikita niya doon sa company ni Duterte when he was still mayor. Ando doon po, minention niya si Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Uy, at yun nga, si Pulong Duterte. At aside pa doon, minention niya itong si Wilkins Villanueva at si Pato de la Rosa. Mamaya, i-elaborate niya kung bakit yun. At maintindihan natin kung bakit evasive itong si Wilkins Villanueva kanina nung sumasagot. Sir, mula po nung, meron po ba mga information na gusto po kayo dagdag na wala po dun sa affidavit ko po na una nyo na pong na-share sa atin? For example po, after you left the so-called Davao Death Squad, sir, meron po ba kayong parang updates on how the police, tawag ito, in-implement yung drug war, specifically yung cash flow ng money, kasi di ba may mga nabanggit pong ganun na para may pera pong involved, meron pong nakukuhang parang reward yung mga police natin when may nagawa po silang mga ganitong crimes. Meron po ba kayong naisagot, sir? Okay, so I think sa pre-trial ito na banggit ko ito sa isang handwritten testimony ko na sinabi gusto nila na during the 2004 December 31 raid dito sa Davao Cebu Laboratory sa Dumoy Torel. Dito pinag-try nila ni Colonel Wilkins Villanueva yung 6 na mga workers ng Davao Cebu Laboratory as instructed, ordered by Mayor Rodrigo Duterte at the time, at binigay ni Mayor Duterte kay Wilkins Villanueva yung isang napakalaking box ng Marlboro box, puno ito ng mga US dollar currencies. At binigyan pa siya ni Mayor Duterte ng additional 5 million peso para ibigay sa akin ang additional 11 Chinese nationals na workers sa Davao Cebu Laboratory at chemists. At dito dinala ko sila sa Laon Quarry at nakuha ko sa kanilang posisyon nung hinanap ko ang mga dokumento nila, kasama nila si Alan C. Kasi si Alan C. marunong na magsalita ng broken Tagalog at broken English. Kaya tinanong ko sa kanya kung saan ang mga passport ng kanyang mga kasama. Sabi ng mga kanyang kasama na nasa posisyon ito ni Michael Yang at the time, at maliwan dito nakakuha ako ng 6 na mga small cellphone Nokia sa kanilang mga brick. At pinilit ako ni Mayor na itong over talaga ito kay for Sunny Beliventura yung araw na yun after the New Year.
Kaya sabi niya, ipapulinsik exam daw niya, pero wala. Hindi po totoo yan. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Espiopo Binlaon yung 11 Chinese workers in Chimes ng Davao Cebu Laboratory at ng Barangay Obrero Cebu Laboratory para pagtakpan ang identity ni Michael Yamong Samioy at Charlie Tan at, of course, si Mayor Rodrigo Rua Duterte na yun ang pinaka-lord ng lahat ng drug lords na ito. Dito, Mr. Chairman, dito natin makikita yung sagot dun sa mga tinatanong ng ating mga members kung ano nangyari dun sa 11 na aresto. So kanina hindi malocate ni Director Wilkins Villanueva kung tinurn over nga daw ba sa Bureau of Immigration yung 11. Pero na-mention niya, and as observed by Congressman Adjong, na-mention niya dito si SPO Val Carrillo na-mention din ni Congressman Ako na nandun sa lab na sila ay pumunta ron sa apartments na yon kung saan kinuha. Pero hindi po tinurn over sa Bureau of Immigration, kung hindi diniretso kay Las Cañas. At doon sa affidavit ni Las Cañas, and the committee has been furnished yung affidavit ni Arturo Las Cañas na sinubmit sa International Criminal Court, na detalye niya doon na nag-offer si Alan C. sa kanya ng I think it's 50 million pesos para i-spare yung buhay niya at yung mga chemists na ilan. Ngayon, i-report niya ito kay Duterte, pero binigyan siya ng instructions na patayin lahat at siya na raw ang bahala magbigay sa kanila ng corresponding reward. So, siya mismo ang kumalabit ng gatilyo, 11 yung pinatay niya. Tandang-tanda niya yun. One thing about Mr. Las Cañas, meron siyang photographic memory. It's just unfortunate na hindi natin siya ma-access ngayon dahil siya at sila Edgar Matubato ay nasa ICC Witness Protection Program na.